Greetings, my name is Armjad Blambang. This is my daily devotion for today. This video is based upon the video series of Pastor Russell Campos, 365 Daily Devotion. And our topic for today is communication, open and safe environment. Okay, our scripture is from James chapter 1, verse 19 to 20. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So, natin ang first topic na safe environment encourages healthy communication. So, an environment na safe environment, kagaya ng if you're free to speak about any topic, you're free to say what you feel, mga issues, mga problema mo sa buhay, pwede mong pag-usapan, yung sama ng loob, pwede mong ilabas na sa tamang paraan, na di ka napapagalitan, na di ka hinusga ng mga tao sa paligid mo, yung pamilya mo, then it's safe to say, meron kayong healthy communication, no? Meron kayong safe environment for healthy communication. At pag ganyan yung environment, definitely, hindi ka mahihiya magsalita, hindi ka mahihiya mag-bring up ng mga problema mo. At because of that, mas mabilis kayo magkaroon ng magkaunawaan kayo, no? Mabilis kayo magkaintindihan, alam niyo yung nangyari sa buhay niyo. Very rarely magkakaroon ng miscommunication. So first of all, bakit importante ito? Kasi dapat yung family, yung pinakauna at dapat yung safest na environment na malalapitan mo, kung saan hindi ka uhusgahan, hindi ka papagalitan, yung doon mo ilalapit yung mga emotional troubles mo, doon mo ilalapit yung issues mo. Kasi family must be safer than the church as well. Na kasi sila yung unang lalapitan mo. Sinong lalapitan mo sa tuwing may problema ka, di ba? Or may mga questions ka. It's supposed to be family, because kung hindi mo malapitan ng iyong pamilya, from what I've understood, definitely, tama nga naman, nalalapitan mo yung mga kaibigan mo na yung mga gabay naman nila, hindi naman talagang totally acceptable. Kasi minsan pag naghihingi ka ng tulong sa kaibigan mo, kung ano pa minsan yung sinasabi niya, or minsan, syempre nadadala rin yun sa emosyon, or yung payo niya, if ever your friend is ungodly, it could also be wrong. So sabihin natin na, yung anak ko, di ako kinakausap. Pilit mo lang, ano lang yan. Parang, it does not make sense sometimes, no? Kaya yun, you have to create this safe environment para yung communication nyo sa isa't isa, sa whole family, becomes clear, becomes easier along the way, no? Kaya yung madaming kabataan yun ang papariwara, no? Kasi they want to express themselves na to people that will understand them, na yung uunawaan sila, hindi sila husgaan. At kung sakaling magbigay nga sila ng guide, madalas talagang hindi maayos kasi mga kaibigan nila, sabihin kabataan niya, same age lang. So yung wisdom or even yung idea nila sa mga ganong topics, hindi gano'ng kalinaw or hindi pa gano'ng kahubog, no? Next is, first rule of communication, one talks and the other listens. So ito, bawal magkaroon ng two talkers pag nagkakaroon kayo ng communication. Definitely recipe for disaster yun, recipe for chaos. Kasi kung mayroon dalawang nagsasalita at walang nakikinig, definitely away na yan agad. Kasi yung pinaka-main point na ba't kayo nagko-communicate, at isa sa alam pong pag-aaral ko, is to establish communication. Establish communication, dapat meron nakikinig. Para meron kang nasasabi. Hindi meron ka lang maibalik o meron kang masatsat na parang sabihin na nasaktan ako sa iyong sinabi. Problema mo yun, hindi yung ganun. Yung kung magtanong ka man, dapat for clarification, para maging mas malinaw sa'yo yung ginawa mong mali or yung problema na nararanasan nila, yung dinadamdam nila, no? And yung general rule is, yung unang magsalita, yun yung unang mag-e-express. Tapos pagkatapos na mailabas lahat ng nasa puso niya, doon ka na pwede sumunod sa usapan. So yun, parang, Dad, I need to talk to you, or pre, kailangan kausapin, mga ganun, or yeah, kailangan usap nga muna tayo, parang ganun. So yung first one to speak, first one to initiate the conversation, communication, na ganun, siya dapat yung mauna na mag-express ng kanyang nararamdaman. Dapat kailangan niya munang ilabas lahat ng kailangan niyang sabihin. At you have to understand, listen, pilit unawain ang mga sinasabi nila at unawaan din sila, no? Yeah. So next is open line communication develops and heals relationships. So family should be open line communication, no? Yung madalas kasi nangyayari sa pamilya, di ba, pag nagkakain lang, panonood ng TV, doon lang sila mag-uusap. Pero
nanineglect yung mga deeper topics, yung mga mas malalim na mga topics sa buhay nila na nakakayang pag-usapan. Pati daw sa dapat yung kay Pastor Russell Ocampo, pagkaitino, from one professor na kahit sa usapang sex, dapat pinag-uusapan or nagiging topic sa family na pag-usapan, safe sex, mga ganun. Kasi definitely, kung hindi nila yung maitanong sa'yo, itatanong nila yun sa iba. And, kagaya ng sinabi ko, yung gabay ng iba, hindi, alam nyo na, same age sila, or madalas, hindi nyo masasabi kung yung bibigay nilang payo o gabay, ay tama, ang mabuti. So, definitely, you must be capable in the family to speak about deeper topics na walang topic na off-limits. Kung gusto nyo talaga maging malalim, kasi kung kagaya ng maging relationship nyo ng pagiging tropa nyo, kaya nyo i-bring up yung mga deep topics, dapat ganoon na rin tayo sa family natin, or even more so. No? So, yun lang. And salamat sa pakikinig and mabuhay.